We Can Do It! Programang hatid ay kwentong buhay na puno ng inspirasyon at aral mula sa ating mga kababayan worldwide. We Can Do It! Dito lang sa inyong 702 DZAS, FEBC Radyo TV. We are coming to you from Southern California. The Far East Broadcasting Company presents We Can Do It! Ate Maruto'y sasabihin kaya We Can Do It at nakikita kita. Tuwan-tuwa ako sapagkat pinaka magandang bahagi ng Sabado para sa marami. Yung makikita ka, Ate Maru, at maririnig na sinasabi, We Can Do It. At isa na rin ako doon. Kamusta naman ang bagong taon mo? Kahit matatapos na yung kalahati ng bagong taon. Bagong taon, bagong mga challenges, no? Sa atin, especially sa health. Opo. At especially si Kuya Art mo, at medyo may hina-hina ang mga bones sa likod kasi ito ay athletic ito when he was mas young pa siya. Nung bata-bata siya. Oo, nagbabasketball, nagte-tennis, nagpi-ping-pong. Alam mo naman sa basketball kung minsan bumabalintong ka rin. Ganoon talaga yan. Ako na bubuhat ng sarili dito. Nagpapasalamat ako sa Panginoon sapagkat kahapon, January 16, I turned 70. Kaya 70 years old na po ako ngayon. Happy birthday. Salamat po. Nagpapasalamat ako sa Panginoon sa buhay at patuloy na kalakasan. Hindi ka panipaniwala na 70 years old na tayo. At the Hazel, dati kami kasi teenage idol noong 1960s at 70s. Kumbaga pa nung araw, kami po ay ubas. Ngayon po kami na pasas. Dati kami grapes. Kulubot. Dati kami grapes, ngayon raisins. Ibig ko lang dagdagan ng humor sapagkat ako talaga na pagpala sa buhay at sa ministry ng ating Ate Hazel. Malaki ang katandaan ko sa kanya pero inaate ko lang siya sapagkat ginagalang. I know din. Ganun naman tayo kasi. Alam mo, napaka-effective yon, especially in the Philippines, you know. Sumakay ka sa taxi, Kuya, doon tayo kuya. Puro lahat kuya. Taxi drivers. Pero salamat sa Panginoon. Excited ako pag-usapan natin muli ang ministry ng ating Ate Hazel. At mga kapatid, sa loob po ng 3 linggo na at meron pang 2, ay ating pinapanayam at tinatampok ang unang hakbang sa pangarap. Muli nating ipakilala at muli nating isama sa ating palatuntunan, Ate Hazel Abela Pastera. Pastera Abela. Abela po ba o Abela? Abela. Okay. Abela. Abela. Ilonggo siya, Ilonggo, Abela. Tagalog, Abela. Ang mga pastera po ba ay mga tiga saan po ang mga pastera, ate? Ang parents ko ay mula sa Leyte, mga Bisaya. So nagasulti ka di Binisaya din? Oo. Ay, Mga kasabot man. It's my Bisayang gamay. Kasi maliit lang ako. Kaya Bisayang gamay. And then, ang Kuya Art, tiga saan po sila? Saan po ang mga Abela? Si Kuya Bricks. Pong Palawan. So, Ayun. From Palawan siya talaga pala. Landed Palawenyo. Kuyunon at Amen. Likwahe. Praise the Lord. Praise the Lord. Hindi, joke lang. Nakakanawa naman. Ay, nako, talaga naman, oo. But anyway, sa ating portion ngayon ng ating program, we can hear some testimonies kasi ang ating Kuya Bricks ay formerly Sunday school teacher siya ng Caloocan Bible Church. At siyempre, pag Sunday school teacher ka, marami ka mga estudyante, yung ganun. At talagang pinasasalamatan ng marami ang kanilang Sunday school teacher because that's where they heard the Word of God. They learned a lot from the Sunday school teacher. At saka yung mga estudyante, they will never forget you.
They will never forget you. Ay, Sunday school teacher ko yan si ate, something like that. So this is something na we will carry as a Sunday school teacher, will carry it around with us. We have students na hindi sila nanatilang estudyante, mga professionals na rin sila ngayon. So dito sa ministry ng Unang Hakbang sa Pangarap, na inumpisahan ni Kuya Bricks, may mga friends siya na naging successful, nandito na rin nakabisita sa Amerika. And when they visited the Philippines, of course, they wanted to see the Unang Hakbang sa Pangarap. So, ikukwento sa atin muli ni Ate Hazel Pastera Abela ang nangyari, the visit of the friends ni Brother Bricks Abela. Take it away! Muli, isang maligayang pagbati sa ating mga tagapakinig, sa ating mga tagapanood. Ang kwento kung ano ang ginagawa ng Panginoon sa buhay namin dito sa pamamagitan ng paglilingkod sa mga batang katutubo sa Unang Hakbang sa Pangarap Preschool. Isa sa maraming mga pagpapala na pinasasalamatan namin sa Panginoon, bagamat wala na si Bricks, yung kanyang legacy, yung kanyang pamana na iniwan sa amin. May isang writer na nagsabi na legacy ay isang paggawa or making a garden, planting flowers and trees one may never see. So ito ang nangyari. Kahit hindi alam, ngayon hindi na nakita ni Bricks ang mga itinanim niya, pero kami na kanyang iniwan ang nakasaksi ng mga ito. So all this time, noong siya ay nag-aaral pa, he really invested himself, he committed himself na ma-involve sa Adamson Christian Fellowship sa kanyang paaralan na pinagtapusan ng kanyang kurso. At maliban doon, kahit na marami ang demands ng kanyang kurso as civil chemical engineering course, kanyang itinalaga ang sarili bilang isang Sunday school teacher sa Caloocan Bible Church. At isa siya sa mga maituturing kong mahusay o binigyan ng Panginoon ng kaloob sa pagtuturo. Meron siyang isang kasamahan sa Caloocan Bible Church na nagdanais na makadalaw sa Pilipinas. Dahil sa mga gamit ng social media, nagpaabot siya ng pagnanais na makadalaw dito. Yes, dumating ang mag-asawang Dr. Dick and Sita Aguas, nagpaalam ako na gamitin ang kanilang pangalan. Dumalaw sila sa Palawan, ngunit 2 buwan na nakalipas na kinuha ng Panginoon si Bricks. So hindi na sila nagpangita. Pero hindi iyon naging hadlang. Dinalaw nila. Talagang hire sila ng isang sasakyan para madalaw nila ang lahat ng center at nakita nila sa kanilang mga sariling karanasan o naranasan nila ang makita kung ano ang ginawa ng Panginoon sa buhay ni Bricks na nakakapagparangal sa Panginoon. So itong awa na ito ay nangako na mananalangin para sa unang hakbang at babalik sila. Ikalawang pagbalik nila, dinala ni kapatid na Sita. Nung una pa lang dalaw nila ay sinamahan sila ng kanilang kasamahan din sa church na si Baby Guevara na siyang kasama nila sa kanilang pagdalaw. Yung ikalawang pagpunta nila, kasama na ni kapatid na Sita at Dr. Dick, ang kanilang mga kapatid, ang magkapatid na Abisanes. At isa sa kapatid na yon ang nagsabi na si Kuya Bricks ang aking Sunday school teacher sa Caloocan Church. Kaya sa Diyos ang papuri, binibigay niya ang papuri sa Panginoon na meron siyang matibay na pundasyon sa kanyang pananampalataya dahil sa kanyang Sunday school background nung siya ay nasa kabataan pa. Ang isang kapatid naman ay nagbahagi sa aming pagkukwentuhan na isa siya sa campers na sa nangyaring youth camp doon sa Talisay, Batangas. At si Kuya Bricks, ayon sa kanya, ang aking camp counselor. So talagang at kanyang ibinahagi ang isang tagpo sa kanyang buhay na tumatak ng lesson on obedience dahil kahit na binalaan sila ng kanilang counselor na huwag lumayo doon sa dalampasigan,
Ayon sa kanya, marunong siyang lumangoy kaya nagmamayabang siya sa kanyang mga kasamahan. Hindi niya pinakinggan ang babala na mayroong current, mayroong agos na nangyayari sa ilalim ng dagat. Wow. At totoo nga na siya ay napulikat. Kaya sabi niya talaga, kung hindi dahil kay Kuya Briggs na nag-rescue sa akin, maaring patay na ako. So, yun ang pinasasalamatan. Pagkatapos ng aming mga kwentuhan na yun, gumaan ang aking puso na bagamat nalulumbay, may pagluluksa, pero salamat sa Panginoon sa mga kwento na ganito. Sa ikatlong pagkakataon, bumalik ang mag-asawa at meron silang ibinahagi sa unang hakbang in memory of Sita's sister who also passed away recently. Ibinigay nila ang halaga na gagamitin para sa pagpapatayo ng ikawalo na pang center. So, yun ay kanilang investment for eternity. Masasabi talaga natin mula sa kanilang puso, laan para sa expansion ng gawain ng unang hakbang. So ngayon, bagamat wala pa kami nakikita na lugar kung saan bubuksan ang pangwalo na center, mayroon ng mga nagpapadala ng prayer request na nananalangin sila sa Panginoon na doon din sa kanilang lugar ay magkaroon ng unang hakbang. Ngunit ang sabi ko, ibigay natin sa Panginoon talaga ang paghingi ng kanyang gabay. Ang nais ko lang talagang pasalamatan ang Panginoon, magpapatuloy at magpapatuloy ang gawain dahil mayroong mga tao na kumbaga nabahaginan ng now official na ang mga bata ay dalhin talaga sa paanan ng Panginoon sa kanilang kaligtasan, sa kanilang edukasyon. Maraming salamat sa Panginoon. Amen. Isa sa mga ebidensya, Ate Maru, Ate Hazel, isa sa mga ebidensya na ang Panginoon ang siyang nagtataguyod ng gawain at ito'y talagang tunay na gawain niya. Pag nagkakaroon ng pagpapatuloy, isipin natin ang Kuya Briggs, although hindi ko siya nakadaop, ngayon nasa Panginoon na siya, nagpapatuloy yung gawain, hindi tumigil. Dito mo makikita talagang ito ay hinirang at itinatag ng Panginoon at patuloy ito sa pag-unlad. Ngayon pala ay pang-8 sentro na. Noong nakaraang program natin, pinag-uusapan natin yung 2 o 4 na sentro. Kaya nakita natin yung pagpapatuloy at ang pagpapala ng Panginoon. Kahanga-hanga po ang Panginoon at ang ginagawa ng Panginoon sa inyong buhay, Ate Hazel, habang tayo'y nagpapanayam. Personally po, napagpapala po ako at nahahamon doon po sa inyong ginagawa. Hindi po simple yung ginagawa ninyo. That's true. Although sabi ni Ate Hazel na ang mga plataforma sa unang hakbang sa pangarap ay payak o simple. Pero ang ginagawa po ninyo ay hindi po simpleng bagay yan at ito isang gawain na magkakaroon ng bunga para sa pangwalang hanggan sapagkat i-invest kayo sa buhay at sa puso ng mga bata at ang mga batang ito ay tulad nga ng parang pagtatanim ng binhi, ito'y magbubunga at ito'y marami pa ang maaabot. Kaya purihin ng Panginoon at patuloy po kayo pagpalain ng Panginoon. Napakaganda ng inyong gawain. Wow. God is working, no? In spite of the situation, nangungusap pa rin ang Panginoon. Hindi talaga titigil ang kanyang ministeryo sa isang tao lamang, kundi sa maraming mga puso na kinakausap ng Panginoon. And this is such a blessing. This is the 8th center. And how many students you have right now, present students? Sa ngayon, meron kaming humigit kumulang na 140. Wow! May mga bata na nasa laot, aabot ulit ng 150. Pero yung 150, yun ang bilang na naiulat ko rin sa Adamson Christian Fellowship. Tulad ng sinabi ko, iba ang context ng enrollment sa unang hakbang. Kumbaga, lulubog, lilitaw ang aming estudyante dahil nga sa factors
na kanilang mga magulang o paghahanap buhay ng kanilang mga magulang. So, hindi ito impressive number kung ikumpara sa ibang mga programa, pero para sa kanilang context o sa aming kalagayan dito sa Palawan, malaking bagay na ito. Kung makagawa man lang ako ng isang, kumbaga, kung makatulong man lang ako sa isang ibon na maibalik siya sa sanga, napakalaking bagay katulad ng sinabi ng isang author. If I can just help one bird back to its nest again. So how much more kapag may isang buhay ng bata na bago o nahinang, nalinang sa unang hakbang, ipagpapasalamat ko na yon sa Panginoon. And that's what makes it impressive. That's what makes it impressive, ate. Maaring sa ako'y kukumpara sa ibang mga ministry ay libo ang kanilang nasasakupan. Halimbawa, Ate Hazel, huwag mo mamaliitin ang bilang na 140. Napakalaking bilang po niyan. Correct. At una po, ang tinitingnan ng Panginoon, hindi naman yung bilang lang kundi yung katapatan natin at yung ating naaabot. Kaya ibig kong bigyan ka ng encouragement, Sister Hazel, na malaki po ang nagagawa ninyo. Lalo na po, mga taong hindi namin maaabot yan pero kayo po naaabot ninyo. Yes, yes. Mga taong siguro hindi na namin makikita o makikilala this side of heaven, pero mamimit natin sila sa kabilang buhay. Bakit po? Because of the ministry of Unang Hakbang sa Pangarap. Pinangunahan nyo ng Kuya Bricks at ito yung nagpapatuloy at minamana pa din at pinamamana ninyo sa inyong mga anak. Tunay po, napaka-impressive ng inyong ginagawa at nais ko po kayong bigyan ng lakas ng loob. Definitely sa amin po, isasama ko po ang Unang Hakbang sa Pangarap sa aming listahan o talaan ng mga pinapanalangin, mga minutes na aming dinadalangin. Kaumasahan po ninyo yon. Una po, prayer muna. Correct. And Hayes, we are talking about students, no? What about the parents of these students? Mayroon na rin bang mga talagang binago ng Panginoon, hindi lang yung mga anak nila, kundi sila din mismo nakita nila yung pag-ibig at saka faithfulness ng Panginoon sa kanila? Masasabi ko, with all affirmation na totoong gumagawa ang Panginoon sa buhay ng mga pamilya na kaugnay ng Unang Hakbang. So, meron kaming isang center na sa Malihod, Unang Hakbang sa Malihod. Kapag araw ng linggo, hindi na sapat para sa mga magulang na sila'y magkikita lamang tuwing Biyernes. Ginagamit na rin nila yung center bilang lugar kung saan sila nananambahan. Wow. So, napakalaking bagay noon. May mga magulang na talagang nakakapagpapatutuo sila na natulungan, may mga pahayag sila na pinapaabot sa amin na malaking tulong ang nagawa ng Unang Hakbang sa kanilang pamilya. So, tulad ng nabanggit ko sa mga nakaraang Sabado na ang kanilang pananalangin ay pinapangunahan ng bata. So, naging hamon yun sa kanila na sila man dapat ay kailangan talagang magkaroon ng matibay na pakikipag-ugnayan sa Panginoon. Totoo, may mga pagbabago sa mga magulang ng dahil sa mga bata. At praise God. Pagdating nila sa school, yung mga bata mula sa Unang Hakbang, pagdating nila sa public school, sila yung kasi ang naghahakot ng mga awards. Sila yung may mga pagtitiwala na sa sarili. Kaya sila yung nakakakuha ng mga awards sa kanilang pag-aaral. So, oh wow. Very proud ang mga magulang na nagsasabi, nagpapahayag na dahil sa kabutihan ng Panginoon, dahil sa sinimulan ng Unang Hakbang sa kanilang mga anak, kung kaya nakikita nila ang bunga. Oh, praise God. May your tribe increase. Amen. Talaga. Ate Maroon, isa sa mga nalilimutang bahagi ng lipunan, ang mga katutubo, ang mga tribo, ano po. Yeah. Kaya tulad ng mga ministries na tulad ng New Tribes Mission, tayo saludo diyan sapagkat inaabot nila yung mga hindi naaabot sa pangkaraniwang kaparaanan. At yun naman nagagawa ng Unang Hakbang sa Pangarap, naaabot nila
yung mga taong hindi na naaabot ng traditional na pamamaraan, yung mga marginalized, yung mga Yeah. naroon sa dako na wala silang kapasidad para may pag-aral nila kailang mga anak. Narito ang ministry ng Ate Hazel at ng Unang Hakbang sa Pangarap. Kaya napakagandang ministry, isang ministry na tunay na magbubunga for eternity to begin with. At hindi lang yon, ministry na kung saan yung mga bata, pakikinabangan nila yan sa buhay nila. Correct. Siyempre, kamakailan pala na simulan nito, bukas makalawa, makakarinig tayo ng testimony na mga batang ito, naging mga professionals, di natin malaman. Mga doktor yan, inhinyero, mga abogado, kailangan sa lipunan yan. At saan sila nagkaroon ng unang kaalaman sa unang hakbang sa pangarap. Praise the Lord. Amen. Napakaganda na, napakabait ng Panginoon. He makes ways, no, sa mga tao talaga na makakilala sa Kanya at the same time help them sa kanilang buhay. At we are so blessed to have Unang Hakbang sa Philippines. Ito ba ay nasa Palawan lang ba o mayroon ding Unang Hakbang sa ibang parte ng Pilipinas, Ace? Sa ngayon po, nasa Palawan pa lang. Nasa Palawan. Communicate sa amin mula sa Mindanao. Isa din siyang pastor na sabi, gusto kong dumalaw sa inyo dahil ganito rin ang aming outreach ministry. Maaari bang makita namin kung paano ninyo ginagawa? Correct. Ate Maru, last program, tinanong mo kay Ate Hazel kung willing siya na mag-train ng ibang mga grupo kung ibig nila magsimula ng ganoon. Kaya Ate Hazel, ito ay magiging mapagpatuloy ito sapagkat itinanim na ninyo yung binhi, palalaguin ng Panginoon yan. At isa pa ay yung know-how mo, yan ay maibabahagi mo sa And if it's from the heart. You know, the ministry has to be from the heart. Kasi kung just for the sake of, having a ministry kasi wala kaming ginagawa, I don't know if it will really prosper the way God would use the ministry na talagang nasa puso regardless. Regardless. So, ngayon, Palawan pa lang yan. Palawan. Mula, susunod yan, Palato na. I love you play with words, Ate Maru. Well, mga kaibigan, we have been enjoying for the third week, 3 Saturdays in a row. Pinagpala tayo ng Panginoon. We heard a lot about this ministry and we are so thankful that God uses people. God uses people. I love that song. God uses ordinary people. Kaya, Hayes, maraming salamat sa iyo at sa iyong family at yung iniwan ni Kuya Bricks sa atin at sa inyo din. Kami po ay wala nang oras pero next week makakadinig tayo mula naman sa mga anak ni Hazel, no, na naging partner rin sila. They took not necessarily taking over yung position ng kanilang father, but they have their own way because God has tinuruan din sila ng Panginoon kung paano tumulong dito sa kanilang unang hakbang sa pangarap. So kami po ay pansamantalang magpapaalam mga kaibigan, but just a reminder, tell your friends about our program, We Can Do It, at mapapakinggan ninyo ang extraordinary work of the Lord through ordinary people like us. So ang programa natin, We Can Do It, ay napapakinggan sa FEBC Radio TV at napapanood sa Facebook Live at ganun din sa YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. At ganun din sa ating mga kaibigan dyan sa Coronadal, South Cotabato. Tell your friends. Ating program po ay mapapakinggan sa DXKI 1062. 30 minutes lang every Wednesday, 5:30 ng hapon. So kami muli ay we will rest for a while. Wala tayong oras. Baka magalit yung susunod na programa. So ito po si Ate Maru Cepeda Javier.
Dave Marcelo po, kasama natin sa ang ating engineer sa control, Shira May Gabornes, at salamat muli sa ating Hazel Abela. Tandaan natin, basta kasama natin ang Panginoon, kakayanin natin lahat ng gawain at kakayanin lahat ng pagsubok. Sabay-sabay tayo, Ate Hazel, Ate Maru, with the Lord's help. Tandaan natin, sabay-sabay tayo. We can do it! Woo! We'll see you again next week, mga kaibigan. God bless us all. Inyong narinig ang Weekend Duet dito lamang sa inyong 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.